Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Santo Niño sa probinsya ng Cagayan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Santo Niño. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay 26. Yaong ihip ng hamihan ay siya rin ang nagutos. Sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Yaong ihip ng hamihan ay siya rin ang nagutos. Sa taglay na lakas niya, dumating ang hanging timog. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nagputo sa taglay na lakas niya. Dumating ang hanging timog. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang sa maglinis, pumawi sa lahat naming karumihan at sa oras na ito aming idinudulog sa iyo, Ama, ang bayan ng Santo Niño sa probinsya ng Cagayan, ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Santo Niño ng hindi ayon sa pangalan ng manunubos ay mapawalang isa. Sa pangalan ni Jesus, ang aming dalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Santo Niño. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon mo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 32 kabanata. Ang talata po ay 1 at 2. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos. Kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na iyo. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ang pagpapatuloy ng paglalakbay ni Jacob pauwi sa kanyang bayang Sinilangan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat alam niyo po, ang bahaging ito ng banal na kasulatan nagpapatunay ng pagsama at pangunguna ng Diyos sa ating nunong Jacob. Alam niyo po, ang nakatutuwa ay yung katotohanan na ipinakita ng Panginoon, pinayagan ng Diyos na maging maliwanag sa paningin ni Jacob yung mga anghel ng Diyos
nakasama nila na naglalakbay. Ang sabi po dito, sa paglalakbay nila at sinalubong sila ng mga anghel ng Diyos. Alam niyo po, isang katotohanan na tayo po mga espiritual na nilalang. Ang mga anghel po ay hindi nakikita ng pisikal na mata, pero sila po ay nakikita ng espiritu. At ito po yung ginawa ng Panginoon sa nunong Hakob. Hinayaan niya na maging maliwanag, makita, magkaroon ng kaunawaan. Kaya alam niyo po, hindi imposible na tayo bilang mga anak ng Diyos ay magkaroon ng karanasang espiritual, na tayo'y magkaroon ng pagkakataon na makita, mamalas yung mga bagay sa espiritu. Bakit ganun, Bernie? Ako, ang tagal-tagal ko nang naglilingkod sa Panginoon. Wala akong ganyang karanasan. Naku, huwag niyo pong kakalimutan na ang nag-utos kay Jacob na bumalik sa kanyang lupang sinilangan ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang ibig sabihin, napakahalaga na tayo'y nakikinig sa Diyos. Sapagkat ito po yung unang hakbang ng paglakad sa Espiritu. Naalala ko po yung isang lawyer. Ako, napag-usapan namin yung lawyer nung isa sa mga inaakusahan na nangulimbat ng pera sa mamamayan. Ano po, medyo magaling na lawyer. Ito ho, sa Amerika ho ito nangyari. Magaling na lawyer din ito. Tapos, habang siya ay nasa supermarket, nakita niya yung isang propeta. Kilala niya, propeta to, sabi niya. Then, nagkita sila, tapos kilala din naman siya ng propeta, nagkamustahan sila. Tapos sabi ng lawyer sa kanya, alam mo, naiinggit ako sa iyo eh. Sabi ng propeta, bakit? Sabi niya kasi naririnig mo ang Panginoon. Sabi niya, ako kasi hindi ko naririnig ang Panginoon. Katulad nung pagkarinig mo. Sabi nung propeta, madali lang yan. Hilingin mo. Sabi niya, ayoko. Sabi niya, bakit? Narinig ko siya. Ha? Ano sabi? Yan daw. Trolley na dala mo. Bayaran ko. Alam niyo po sa katotohanan, yung propeta na yon, bago siya pumunta sa supermarket, aburido siya kasi wala naman yung rep niya, no? May bill siya na babayaran. Sabi niya sa Panginoon, Lord, ako naman naglilingkod lang naman ako sa iyo, sabi niya. Sabi ng Panginoon sa kanya, naglilingkod ka sa akin, tapos yung itsura mo, mukha kang kawawa. Sabi ng Panginoon, magbihis ka. Pinagbibihis siya ng Panginoon. Dahil propeta siya, nakikinig siya sa Lord, nagbihis siya ng maganda. Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa supermarket. Sabi niya, ano po gagawin ko? Sabi niya, kunin mo yung mga pangangailangan mo. Ang ginawa ng propeta, tinawagan yung best friend niya. Sabi, pwede mo ba akong samahan? Sabi niya, saan? Sa supermarket. Sabi niya, di ba wala kang pera? Siyempre, alam na mga best friend natin na wala tayong pera. Sabi sabi nung best friend niya, di ba wala kang pera? Dali po nainitan ako bigla eh. Ayun. Di ba wala kang pera? Sabi ng best friend niya. Kasi sabi sa akin ng Panginoon, pumunta daw ako sa supermarket at kunin ko yung lahat ng kailangan ko. Sabi niya, Diyos ko. Sabi, oo, Diyos nga ang nagsabi sa akin.
So, ang ginawa ng kaibigan niya bilang isang mabuting kaibigan, sinamahan niya yung propeta. Tapos, habang kumukuha daw yung propeta, naku mga, hindi mo murahin yung mga kinuha niya at lalagay niya doon sa trolley niya. Mga mamahaling produkto na kinukuha niya. Tapos, sabi daw nung kaibigan niya, sigurado ka? Sabi daw nung propeta. Sabi niya. Tapos, punong-puno na yung trolley niya. Tinutulak na nila papunta sa counter, sabi ng kaibigan niya. Bilang isang mabuting kaibigan, handa akong tulungan ka na ibalik ang lahat ng ito. Alam niyo, walang pambayad, no? Tapos nakita nila yung lawyer. Mga kapatid, napakahalaga ng pagsunod para sa Panginoon. Sapagkat ito ang nagbubukas ng pintuan upang ating makita ang mga bagay na espiritual. Alam niyo, nagkaroon po ako ng karanasan na habang ang inyong lingkod sumusunod sa Panginoon. Tapos sabi ko sa Lord, "Lord, parang ang tagal mo na hindi nangungusap sa akin. Parang ang tagal ko na hindi naririnig ang tinig mo." Sabi ng Panginoon sa akin, "Hmm?" Sumagot, pero wala ako narinig na salita. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin nun? Alam niyo po pagkatapos, sabi ng Panginoon sa akin maliwanag, may inutos ako sa iyo, sundin mo. At ako talagang manghang-mangha na sabi ko, sabi ko, ah, alam niyo naman tayo, no? Pagka inuutusan, mga patay mali siya, no? Ganon-ganon. Sabi ko, ha? Pero alam ko kung ano yung inuutos sa akin na hindi ko sinunod. Hanggang nung ginawa ko po kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, minsan pa na binuksan ng Panginoon yung aking pandinig, yung aking kaunawaan at aking naintindihan ng kanyang dakilang kalooban. Alam niyo may bonus. Ang nipis na dati ng buhok ko eh. Nangati. Tumutubo ulit. May pagpapalang hatid ang pagsunod. Sapagkat sa ating pagkarinig ng kalooban ng Diyos, magiging maliwanag para sa atin kung ano yung marapat nating gawin at sundin. Manalangin po tayo. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat. Kami po'y tunay na nagpupugay sa iyong kabanalan, sa iyong katapatan at sa iyong kabutihan. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na Panginoon, ipinagpaliban namin ang pagsunod sapagkat mas pinili namin na gawin yung aming mga sariling kagustuhan. At sa oras na ito, ang aming panalangin, Ama, kami po ay liwanagan mo. Hayaan mong patuloy naming maunawa ang iyong dakilang kalooban at aming lakaran ang landas na iyong itinalaga para sa amin. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sapagkat tunay, Lord, sa sarili namin, wala kaming magagawa. Kaya't ang aming hiling tunay, hayaan mo ang iyong salita ang patuloy na mangusap sa amin ng iyong katotohanan at ang landas, ang katwiran, ang siyang tunay naming maganap. At sa pangalan ni Jesus, idinideklara ko, Panginoon, ang iyong pangungusap sa aking mga kapatid. Sino man, Panginoon, sa mga kasama ko sa oras na ito, ang nangangailangan na marinig ang iyong tinig sa pangalan ni Jesus, idinideklara ko ang iyong pangungusap
at pagkakaloob ng iyong kalooban at ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, naming idinudulog sa iyo ang bayan ng Santo Niño sa probinsya ng Cagayan, ng aming hiling. Ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo ay magkaisa. Hayaan mong magkaroon ng unawaan. Hayaan mong magkaroon ng pag-iibigan. Hayaan mong magkaroon ng pagpapakumbaba. Maging dahilan kung bakit ang pagkakaisa ay kanilang maranasan. At hayaan mo pong mula sa pagkakaisang ito'y dumaloy ang kapangyarihan ng iyong Santo Espiritu upang itatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Santo Niño. And we decree the fire of revival sa bayan ng Santo Niño. Hayaan mong dumaloy po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Hayaan mong dumaloy ang iyong spirito, ang kaluwalhatian mo. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon ng panibagong pagkilos sa mga bayang ito at idinideklara namin ang kaganapan ng iyong dakilang kalooban upang ihatid sa iyong katwiran ang iyong mga anak na nasa bayang at ang aming panalangin dumaloy ang kaunlaran sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, Panginoon, na maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan amang Diyos sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang aming kahilingan, Lord, maging ganap yung kanilang kaunawaan sa pagsunod at ganap ng iyong kalooban. We also pray, Panginoon, sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sila'y sumaksi sa mga bansang iyong pinagdalahan sa kanila. As we also pray, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At sa oras na ito, Ama, itinatalaga namin ang iyong katotohanan, ng iyong katwiran, ang tunay na mangunguna sa aming pinakamamahal na bayan. Kaya't Lord God, ang lahat ng investigasyon na nagaganap ngayon, idinideklara namin ang iyong pangunguna sa pangalan ni Jesus. Hindi kami pumapayag sa pagharang ng katarungan sapagkat ikaw po ang Diyos ng katarungan. Hayaan mong maganap, mapangyari ang iyong kalooban sa aming pinakamamahal na bayan. At Lord, ang aming panalangin para kay Senator Joel Villanueva, amang Diyos, let your truth prevail in Jesus' name. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa mga bayan na tutunguhin ng iyong lingkod upang manalangin sa Cambodia, sa Vietnam, sa Thailand, sa Laos, sa Myanmar, sa Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei. Hayaan mo, Mang Diyos, na ang lahat ng mga iglesia, ng mga manggagawa, ng mga pastor, misyonero na makakausap ng iyong lingkod, makakada upang palad. Dasal namin ang pagdaloy ng iyong espiritu at katotohanan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. At ipahintulot mo na ang apoy ng revival ay kanilang maranasan at sa pangalan ni Jesus. Just believe, Father, that your glory will remain sa mga bayang ito. Ito din ang aming panalangin sa Hong Kong, Macau, Taiwan, at sa pangalan ni Jesus. We decree the fire of revival sa US, South Korea, North Korea, Brazil, at Russia. As we declare your peace over
Israel. Amamin din pong idinudulog sa iyo yung aming mga training agencies katulad ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa pagsunod at pagganap ng kalooban mo. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman, tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, bukas po uli, magsasama-sama tayo ating ideklara. God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.